Pasensya na sa inyo. Sandali lang. Chairman, naghahanap sa iyo ang buong kumpanya. Bakit nandito ka? Chairman, hindi ba siya nagtitinda ng peach? Ito yung Star Core Group. Report ng second quarter. Ang kita ay humigit kumulang, 238 bilyon, pakitingnan. Magkano? Ang laki pala ng kita sa pagtitinda ng peach. Umaabot na sa bilyon. Xiao Chin. Ito ay ako mismo ang nagtanim. Ang tamis. Subukan mo kung gusto mo. Mga kapatid, halika kumain ng peach. Chairman, sa sobrang init, nagtitinda ka ng peach. Kung malaman ni Xiao Cheng at ng iba pa, hindi ba tayo pwedeng patawarin? Wag na muna yan. May reunion ako ngayon. Handa na ba ang mga gamit? Handa na. Ito yung sulat na ikaw mismo ang sumulat, nasa Longteng International na. Ipinakita sa eksibisyon. Ayon sa eksperto sa koleksyon. Ang halaga nito ay tinatayang 1 bilyon. 1 bilyon. Maganda ang sulat. May reunion ngayon. Inorganisa ng pinuno ng klase na mag-donate sa paaralan sa pagkakaroon ng treasure na ito. Tamang-tama para magamit. Tamang-tama ang lagayan na ito. C. Bakit umalis ka na? Bibili pa sana kami ng peach, Chairman. Ano? May iba pa bang dapat gawin? Bilang Mr. A. Ang lihim mong tinutulungang Shenglong Group, malapit ng mag-IPO. Mabuti yan. Noong nag-aaral pa tayo, magkaibigan kami ni Shenglong. Ngayon, successful na siya, kaya kampante na ako. Mabuti. Pero Chairman, bakit mo itinago sa kanya ang pagkatao mo? Natatakot kasi ako. Nabigyan siya ng pressure. Pero ngayon, okay na. Mamaya sa reunion, sasabihin ko na sa kanya. Ayos. Wala nang importante, mauna na ako. Chairman, inihanda namin para sa iyo ang Maybach at custom suit. Hindi mo susubukan? Makikipagkita ako sa mga dating kaklase. Bakit kailangan maging showy? Hindi na. Mga anak, hindi ba gusto ninyong makita ang mga dating kaklase ni tatay? Ngayon ay Ika, 30th anniversary reunion sa Angel Hotel gaganapin. Tandaan na sumali mamaya. Makikita na ang mga dating kaklase. Chairman, ibebenta pa ba ang peach? Chairman, Tulungan mo akong maubos ang peach. halika magbenta ng peach. Tay na receive. Magandang umaga, Director Cheng. Tay na receive. Ang ganda. Yaw yaw. Gusto kita, yaw yaw. Yaw yaw, gusto kita. Magandang araw, pangkalahatang tagapamahalalin. Chairman, mayroon kaming tiyak na balita. Si Cheng Weidong ay dadalo sa 30th reunion ng Hongyi High School lokasyon ay sa ating Anje Hotel. Sino? Si Cheng Weidong. Ilang taon niya akong iniiwasan. Sa wakas ay lilitaw na. Ihanda ang Emperor Hall ng ating hotel, siguradong gagawan natin siya ng magandang pagtanggap. Ngunit sa pagkakaalam ko, isa lang siyang tindero sa bangketa. Kailangan bang siya ay inyong alalahanin? Ano ang alam mo? Siya ang pinakamahusay na lalaki sa mundong ito. Dadalo rin ako sa reunion. Sa pagkakataong ito, tiyak kong makukuha ko siya. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Bumabata ka yata. Noong huli tayong nagkita. May bisita pa pala tayo. Lao Banzang. Banzang. Cheng Weidong. Bakit siya nandito? Ang suot niya, siya ba iyon? Bakit ganyan ang suot mo? Matagal na tayong hindi nagkikita. Bakit siya naging ganyan? Bakit ganyan ang suot mo? Sumakay lang ng tricycle tapos dumating. Lao Banzang, ang tagal nating hindi nagkita. Na-miss ko kayo. Ganyan ka ba talaga manamit? At naglakas loob ka pang dumalo? Sa reunion ng klase? Ano bang problema sa suot ko? Reunion ng klase. Hindi ba't para magsama-sama lang tayo at magbalik tanaw? Sige na nga, alam na namin ang iniisip mo. Sino ba ang hindi nakakaalam?
Alam mong ang reunion ng klase ay gaganapin sa Angge Hotel. Napaka-eksklusibong lugar, kaya sumugod ka para makikain. Hindi naman talaga. Wala nang usapan. Kung gusto mong makikain, pasok na. Kung ganyan ka rito, sira lang ang imahe ng lugar. Ibinababa mo talaga. Ang antas ng reunion natin. Tama. Bakit naman ganyan? Kung ganyan ang tingin ninyo, wala akong magagawa. Pero, kailangan kong maghintay sa labas. Hintayin si Shenglong. Shenglong. Shenglong ba ang tawag mo sa kanya? Si Presidente Tang. Ngayon ay, presidente na ng Shenglong Group. At nakatanggap pa siya ng sponsorship mula kay Mr. A. Malapit nang mag-EPO ang kumpanya. Eh ano naman, si Tang Shenglong. Kahit gaano pa siya kasikat at yumaman. Noon, siya ang matalik kong kaibigan. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala ngayong araw na ito, nagmamadali kang pumunta rito. Dahil para kay Presidente Tang. Mamaya, kailangan mong magaling. Magsipsip sa kanya. Cheng Weidong, binabalaan kita. Pagdating ni Presidente Tang, dapat marunong kang gumalang. Huwag mong tawaging Shenglong. Sa pagkakataong ito, para sa donasyon sa alma mater, umaasa tayo kay Presidente Tang. Kung dahil sa iyo, nagalit si Presidente Tang at naapektuhan ang halaga ng donasyon, aakyatin kita. Hindi kayo makikinig. Kapag dumating na si Shenglong, maiintindihan ninyo. Dumating na si Presidente Tang. Handa na ang mga paputok. Presidente Tang, Lao Banzang. inihintay ka ng mga kaklase. Magandang araw, Presidente Tang. Presidente Tang, dumating ka na. Magandang araw, Presidente Tang. Maligayang pagdating. Halika, halika. Shenglong, Ang tagal nating hindi nagkita. Kilala ba kita? Kilala ba kita? Ako si Cheng Weidong. Cheng Weidong. Huwag kang mag-alala. Long G. Lalo kang gumaganda. Si Lao Banzang din. Ganda mo pa rin. yumaman ka na. Kaming mga dating kaklase, sa iyo na lang kami aasa. Sana alagaan mo kami. Siyempre naman, hindi magtatagal. Si Long Ji ay CEO na ng isang kumpanyang pampubliko. Magkaklase naman tayo. Tinatawag ninyo akong Tangzong. Sobrang formal naman. Pero ako, naabot ko ang tagumpay ngayon. Salamat sa tulong ni Mr. A. Sa mga chismis, si Mr. A ay mahiwaga. Upang mapansin ka ni Mr. A, Long Ji, talagang walang hanggan ang iyong kinabukasan. May mungkahi ako, mga kasama. Sa ating mga dating kaklase, ang pinakamahusay ay si Shenglong. Kaya, hayaan natin siya. Muna sa signing wall na ito. Paano? Oo. Sumasang-ayon ako ng buong puso. Hayaan si Shenglong ang pumirma. Tangzong, Lao Banzang. Kung gayon, tatanggapin ko na. pasensya na. Pasensya na sa abala. Kakautos lang ni Director Lin para salubungin ang isang VIP sa atin. Espesyal na ginamit ng hotel. Ang pinakamarangyang Emperor Hall. Emperor Hall. Ito ay sa Angle Hotel. Ang pinakamataas na banquet hall. Karaniwang ginagamit para salubungin ang mga dayuhang bisita. Narinig ko rin yan. Kahit mayaman, hindi makapasok sa Emperor Hall na ito. Tama. Yung sinabi mo kaninang Director Lin. Dapat ay, si Lin Jingyi. Diba? Siya ang sa paaralan natin. Dating Campus Beauty. Oo. Sinabi pa ni President Lin. Mamaya mismo siya pupunta. Para salubungin ang VIP na ito. Sabihin mo kay Jingyi, na-appreciate ko. Hindi na kailangan ng ganitong abala. Sa susunod, huwag ka nang mag-abala ng ganyan. Cheng Weidong, sa tingin mo ba, ikaw ang VIP na ito, di ba? Nakapasok tayo sa Emperor Hall ngayon dahil lahat sa iyo, di ba? Sabi ko, may mga tao talaga. Talagang walang hiya. Inaako pa sa sarili ang merito. Tingnan mo naman ang sarili mo, anong klase kang tao. Para sa akin, ang mga naririto, ang maituturing na panauhing pandangal ni Chairman Lin, si Tang Shenglong lang naman. Oo nga, tama. Ako at si Jingyi, talagang maganda ang samahan namin. Pero hindi ko inakala na mag-abala siya ng ganyan. Kailangan ko siyang pasalamatan ng husto. Lin Jingyi, ilang taon kitang hinabol, hindi ka man lang pumayag. Ngayon, naliwanagan ka na. Nakapasok tayo sa Emperor Hall ngayon dahil lahat sa biyaya ni Ginoong Long.
Hindi tulad ng iba, malinaw na hindi naman sa kanila ang merito, pero nagpapakita pa rin. Cheng Weidong, ilang taon na tayong hindi nagkita. Bakit ka naging mapagpanggap? Anong merito? Inaako mo lahat sa sarili mo. Buti na lang pamilyar ang lahat dito. Kung hindi, anong laking kahihiyan yon? Maliit na bagay lang ito. Hindi mahalaga kung kanino ang merito. Sa pagitan nating magkapatid, hindi dapat maapektuhan ng maliliit na bagay. Oo nga pala. Shenglong, naalala ko dati, mahilig ka sa peach. Nung nag-aaral pa tayo, may taniman ng peach sa tabi ng eskwelahan. Pagkatapos ng klase, araw-araw kaming pumupunta doon. Nagagalit ang may-ari. Itong mga peach, ako mismo ang nagtanim. Napakatamis. Eto, tikman mo. Siya. Talagang nagpahiya lang. Walang pakiramdam sa sitwasyon. Sinong may gusto sa pangit mong peach? Shenglong, pakalmahin mo ang sarili mo. Dapat na tayong pumasok. Huwag mo siyang pansinin. Halika, tabi-tabi. Umalis. Ayos na. Halika. Halika. Shenglong ngayon, bakit naging ganito ka-distansya? Ginoong Dong. Zhenhua, click. Dong ka. Zhenhua. Anong nangyari sa'yo? Noong nakaraang taon, na-stroke ako. Na-paralyzed ako. Hindi na gumagalaw ang kalahati kong katawan. Zhenhua, ang laki ng nangyari sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Narinig ko mag-isa ka lang. Pinalaki mo ang 3 anak mong babae. Mahirap din yun. Bakit ko pa aabalahin ang iba? Oo nga pala, classmate, ngayon inayos ng klase natin. Ang donasyon para sa alma mater. Hindi ka pa ba handa? Hindi. Handa na ako. Sandali lang, pagkatapos kong mamitas ng peach, sabay tayong pumasok. Tutulungan kitang mamitas. C. Dahan-dahan lang. Ayos lang. Dahan-dahan. Wala na akong silbi. Dahan-dahan. Dati kong kaklase, Ang tagal nating hindi nagkita. Oo nga, mas pumayat ka pa kaysa noong huli. noong araw, Halika, mga kaklase, tumahimik. Ngayon, ipapahayag ko ang listahan ng mga nag-donate para sa alma mater. Pwede kayong pumalakpak. Xu Wenli. Donasyon para sa alma mater, 100,000,000. Galing ah. Ang galing. Donasyon para sa alma mater. Ang lakas, ayos. Ang lakas ni Dragon Boss. Ang galing ni Dragon Boss. Ang galing talaga. Lin Jingyi. Donasyon para sa alma mater. Ayos? Diyos ko, ang dami naman ng donasyon ni Jingyi. Ang galing. Kumain at uminom kayo ng marami, simulan na ang handaan. Zhenhua, dito ka umupo. Halika. Halika. Kumain na tayo. Zhenhua, anong gusto mong inumin? Ibubuhos ko para sa'yo. Hindi na. Ito ay... Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Tang Shenglong, anong ginagawa mo? Cheng Weidong, magtimbang-timbang ka naman kung anong klase kang tao. Karapat-dapat ka bang umupo rito? Iisa lang ang upuan dito. Kung hindi ako uupo rito, saan ako uupo? At itong pwesto, hindi ba ako pwedeng umupo? Wala ka bang hiya? Sige, sasabihin ko sa'yo. Dito, ito ang inupuan ko para kay Jingyi. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang umupo rito?
Para pala kay Jingyi yan. Hindi siya magagalit. Okay lang na ako ang umupo. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Uulitin ko, hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat. Shenglong, kumalma ka. Cheng Weidong, wala talagang lugar para sa iyo. Umalis ka na agad. Ban Qiang, sumali din ako sa reunion ng mga kaklase. Bakit wala ang upuan ko? Siyempre, kung sino ang nagbigay sa paaralan ng mas maraming donasyon siya, ang may mas magandang posisyon. Walang kwentang tao na mas malinis pa ang bulsa kaysa mukha. Paano mangyayari iyan? Magkakaroon ng upuan para sa iyo. Umalis ka na agad. Oo nga, hawakan mo ang buong katawan mo. Makakakuha ka ba ng 100 piso? Kung hindi ka makakapag-donate, huwag kang magpahiya rito. Umalis ka na agad. Oo nga, Nakakahiya. Talagang nakakahiya. Umalis ka na, bilisan mo. Tara na! Anong ginagawa mo dito? Hindi talaga karapat-dapat dito. May kapal pa ng mukha na nandito. Talaga? Hindi kayang mag-donate. Alam nyo ba kung ano ang idodonate ko? Magkano ang halaga? Ipapakita ko sa inyo. Tama na, Cheng Weidong. Gusto mo lang naman ng upuan, di ba? Sige, lumuhod ka. Linisin mo ang sapatos ko. Idodonate ko ang pera para sa iyo. Ngayon, lahat ng upuan na ito pumili ka, kahit alin. Anong sinabi mo? Shenglong. Nakalimutan mo na tayo ay dating matalik na magkaibigan? Pinalinis mo ako ng sapatos mo. Pre, Dian Di Cheng Weidong, anong karapatan mo para sabihin na kaibigan mo ako? Ako ngayon ay si Mr. A. Pinakamahalaga. Malapit nang mag-IPO ang kumpanya. At ikaw, isang naglalako lang sa bangketa. Pinakamababang antas ng lipunan. Pinalinis kita ng sapatos ko ay pagpapahalaga sa iyo. Huwag kang maging walang hiya. Shenglong, alam kong nagbabago ang tao, pero hindi ko inaasahan na magiging ganyan ka. Huwag kang pilosopo. Tatanungin kita, lilinisan mo ba o hindi? Shenglong, linisan mo na. Baka kapag natuwa siya, bigyan ka ng trabaho bilang guard. Ano pa ba ang gusto mo? Bilis, linisan mo na. Dali, linisan mo na. linisan mo na. Nagpapakaarte ka pa. Tigilan nyo na. Dongke. Tama ang sinabi ng pinuno, kung si Shenglong ay mabibigyan ka ng trabaho, ang natitira mong buhay ay magiging maayos. Kung ayaw mong linisin, ako na ang maglilinis para sa'yo. Genhua, tumayo ka. Hindi na. Genhua, ang natitira kong buhay ay panatag. Hindi nila kailangan mag-alala para sa akin. Nagpapaka-cool ka pa yung 3. Pasakit sa bahay mo. Makakapanatag ka ba? Yung 3 pasakit mo, may regular ba silang trabaho? Kung hindi, magmakaawa ka kay Longge para tulungan kanya. Magandang ideya iyan. Sakto. Nasa kabilang kwarto ang 3 kong anak. Kasakasama ang mga kliyente. Kunin mo ang anak mong babae para makipag-inuman sa kanila. Para masaya. Ano sa tingin mo? Ang anak kong babae, makikipag-inuman sa mga anak mo? Tang Shenglong Tao ka pa ba? Cheng Weidong, huwag kang magpakatanga. Ngayon, sinuway mo si Longge. Ibig sabihin, bastos ka kay Mr. A. Gusto mo bang mamatay? Please, manahimik ka na kung ayaw mong mamatay. Huwag mo kaming idamay. Ang sumuway kay Longge. Sa simula't wakas, ang bastos kay Mr. A. Kayo ang may sala. Tang Shenglong. Sa loob ng maraming taon, ang suporta at tulong ko sa iyo. Bakit ako nagpalaki ng isang ahas tulad mo? Anong ibig niyang sabihin? Ibig sabihin? Siya? Si Ginoong A? Sikat siya bilang walang kwenta. Cheng Weidong, hindi ka naman ganyan ka nakakatawa, di ba? Ikaw nga si Ginoong A, di ba? Ang tinatawag ninyong Ginoong A. Anong sinabi mo? Ito, paano nangyari iyan? Shenglong, totoo ang sinabi niya. Wala siyang kwenta. Pakyo ka. Nagpapanggap ka pa rin, Ginoong A. Wala ka ng takot sa buhay mo. Tama. Longge, anong ginagawa mo? Longge, galit na siya. Kaya tayo, humingi na lang tayo ng tawad sa kanya. Zenhua, hindi na. Totoo lahat ng sinabi ko kanina. Cheng Weidong, nakasanayan mo na ang magpanggap, di ba? Akala mo talaga ikaw si Ginoong A? Ano? Naniniwala kami. Ikaw, Cheng Weidong, ay si Ginoong A.
Pwede bang makipag-inuman sa iyo? Sinabihan ka ng totoo, nagmamayabang ka pa? Nakakapal ang mukha kang makipag-inuman sa akin. Dongje, paano mo nagagawa magpanggap na Ginoong A kung sa tingin mo manatili rito hindi komportable? Umalis na tayo ngayon. Pwede ba? Umalis. Kaya ba ninyong umalis? Nagpanggap na Ginoong A. Ayaw mag-donate ng pera. Gusto lang umalis? Wala kang chance. Kung sinasabi mong ikaw si Ginoong A, mag-donate ka ng ilang milyon para makita namin. Ang pera ngayong araw ako ang mag-donate para kay Dongge. Huwag ninyo siyang pahirapan. Pwede ba? Huwag siyang pahirapan. Zhenhua, hindi na. Dongji, ikaw, huwag kang mahiya sa akin. Zhenhua. Tang Shenglong, anong gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Ikaw, Guo. Kung hindi dahil sa akin noon na nagbigay ng pera para gamutin ka, patay ka na sa kalsada. At ngayon, nagbibigay ka ng pera sa kanya? Ako, Cheng Weidong, kung may hiya ka pa, ikaw na mismo ang mag-donate. Nagpapahanap ka ng ibang mag-donate para sa'yo. Nahihiya na ako para sa'yo. Tang Shenglong. Dilat mo nang mabuti ang mga mata mo tingnan. Ang idodonate ko ngayon ay mas malaki pa sa pinagsamang ari-arian ninyong lahat. Mas malaki pa sa pinagsamang ari-arian ninyong lahat na pinagsama-sama ay mas malaki ng maraming beses. Ano? Mas malaki pa sa pinagsamang ari-arian nating lahat na pinagsama-sama. Cheng Weidong, isipin mo nga ang sarili mo. Ano ba ang sinasabi mo? Dongge, alam ko. Gusto mong bawiin ang iyong dignidad. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na sa bandang huli, wala nang atrasan. Zhenhua, huwag kang matakot. Ako, Cheng Weidong, tumutupad sa salita. Ito ba ang idodonate mo sa paaralan? Ito ba? Cheng Weidong, kung lulukubin mo kami, ingat ka, papaputukin kita ng paisa-isa. Paisa-isa kang lalaslasin. Pero kung totoo ang sinasabi ko, ano ang magagawa mo? Luluhod ako at tatawagin kitang 3 beses na lolo. Ikaw, isang hamak na tindero sa bangketa, talagang hindi ako naniniwalang makakapag-donate ka ng kahit ano. E di panoorin ninyo akong mabuti. Ang idodonate ko, magkano kaya ang halaga? Tingnan ninyo ng mabuti. Ang calligraphy na ito ay na-feature sa Longteng Art Exhibition. Sinuri ito ng mga eksperto sa koleksyon, tinatayang 100 milyon. Ginoong Lin, mayroon kaming isang exhibit na lumalabas sa inyong Imperial Hall. Ngayon, may nag-alok ng 200 milyon para bilhin ito. 200 milyon. Wah, Sige, mangyaring sumunod sa akin. Hindi ba ako nagkakamali? Pakinggan ninyo siya. Ang kanyang kaligrapya ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Paano naging posible iyon? Paano nagkaroon si Cheng Weidong ng ganyang kamahalan? Peke, tiyak na peke. Longge, Ito, Totoo ba o peke? Tingnan mo mismo at malalaman mo. utang ina mo. Tang Shenglong, Hayop ka. Ikaw ang tinatamaan ko. Ikaw mismo ang sumulat ng basurang kaligrapya na ito at sinasabi mong nagkakahalaga ng 100 milyon. Niloloko mo ako? itong kaligrapya mong walang kwenta at plano mo pang i-donate ito sa paaralan. Kahit ibigay mo sa akin ng libre, hindi ko tatanggapin. Cheng Weidong,
Anong mahalagang bagay ang mailalabas mo? Ito lang? Talagang pinalubog mo ang mukha ng buong klase. Sa kahihiyan, Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala. paano mo kami mapapaniwala? Sinasabi mo pa na na-exhibit ito sa Longteng Calligraphy Exhibition. Bakit hindi ka nahihiya? Totoong kayo mismo ay walang pinag-aralan sa mundo. At naglakas loob pa kayong pagdudahan ako. Noong na-exhibit ang kaligrapyang ito, lumabas pa ito sa internasyonal na balita. Buksan ninyo ang inyong mga mata ng malaki at tingnan ninyo ng malinaw. Tingnan mo ng mabuti. Si yan na. Cheng Weidong, tama na ba? Hanggang kailan ka mag-aarte? Kung wala kang pera, sabihin mo sa akin. Idodonate ko sa iyo. Wala akong pera. Tang Shenglong, ang tagumpay mo ngayon ay gawa ng mga investment ko noon. Tigilan mo ako ng mga kalokohan. Kung totoong may pera ka para mag-donate, dadala ka ng basurang ito para lokohin kami? Pera ba ang gusto mo? Sige, kinuha ko na para sa iyo. Umalis ka na dito. 1,000. Sapat ba? 2,000. 5,000. Sapat ba? Tama na ba? Tang Shenglong, anong ibig mong sabihin? Humingi ako ng pera sa iyo. Ano pa bang gagawin mo kung hindi? Gago, mag-vendor ka ng 1 buwan? Kikita ka ba ng 8,000? Cheng Weidong, kunin mo na ang pera. Umalis ka na. Huwag ka na magpanggap, gago. Kuya Dong, hindi maliit ang perang ito. Kung ayaw mong pulutin, pupulutin ko para sa iyo. Jen Hua, huwag gumalaw. Ngayon, talagang pumunta ako para mag-donate sa eskwelahan. Hindi ako namamalimos. Ang perang ito, hindi mo dapat pulutin. Wait, nahihiya ka pa bang sabihin na nag-donate ka sa eskwelahan? Dalang-dala mo ang basurang sulat na ito at lagi mong sinasabi na 100,000,000. Sabi ko, ang klase natin bakit nagkaroon ng isang katulad mo na walang hiya? Dalang-dala mo ang basurang sulat, sabi mo idodonate sa eskwelahan. Ang mga mukha ng mga kaklase natin, saan nating ilalagay? Unitin mo iyan. Unitin mo iyan. Tang Shenglong, kung pupunitin mo yan ngayon, ikaw at ang kumpanya mo ay mawawasak. Hayop ka. Gago, nananakot ka pa sa akin? Pupunitin ko ngayon. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Huwag punitin. Huwag punitin. Huwag punitin. Tigil. Tigil. Weidong. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Jinggi, okay lang ako. Jingyi, bakit mo siya inaalala? Siya si Weidong. Walang hiya. Ano? Sinasabi mong walang hiya siya. Sa harap ng maraming kaklase, nagsasalita ng walang habas. Hindi ba iyon walang hiya? Tama, Jingy.
Sabi mo gusto mong tumulong, dinala mo kami sa Emperor Hall pero si Weidong ay nagkakagulo dito, wag mo siyang palampasin. Paano kayo nangahasirain ang reputasyon ni Weidong sa harap ko? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Hindi namin sinisiraan siya. May ebidensya kami. Siya si Weidong kinuha ang sarili niyang walang kwentang sulat at sinabing ito ay exhibit ng Longteng Calligraphy. Exhibition. Hindi ba ito pandaraya? Pinunit ninyo ang sulat na ito. Sino ang gumawa nito? Ako, Jingyi. Ang mga pekeng tulad nito na lumitaw sa inyong hotel ay magdudulot lamang ng negatibong epekto. Sinasabi ko sa iyo, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Shenglong, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung gaano ka katanga. Pakisuri nga, ito ba ang sulat na hinahanap ninyo? Oo Ma'am Jing, ito ang aming exhibit sa Longteng Calligraphy Exhibition na nagkakahalaga ng 200 milyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunit ng isang pambihirang obra maestra? Isang pambihirang kayamanan. Imposible, ito. Sulat ni Cheng Weidong mismo. Paano naging pambihirang kayamanan? Oo nga, ikaw. Mali ba kayo? Si Cheng Weidong ay isang dukha. Ang kanyang sulat. Paano nagkakahalaga ng 200 milyon? Pinagdududahan ninyo ako? Ako. Mr. Lin, ang sulat na ito ay tunay na gawa ni Mr. A. Dito, ang selyo ni Mr. A. Nakakaawa lang. Dahil nasira na ang sulat na ito, alis na ako. Mr. A, Ang selyo ay kay Mr. A. Hindi maaring kay Cheng Weidong. totoo ba? Ano ang nangyayari? Baka si Cheng Weidong. Talaga. Pekeng selyo ito. Ang eksibisyon ng Longteng. Hindi ba nagkakamali? Tiyak na nagkamali sila. Cheng Weidong, ikaw ay manloloko. Umalis ka na. Lumabas ka agad. Tigil. Bitawan. Kung ngayon, gagalaw ka pa kay Cheng Weidong, papalabasin kita rito agad. Jingye, anong ginagawa mo? Si Cheng Weidong ay magpapababa ng antas ng inyong hotel. Ate Jingyi, ginagawa ito ng monitor para sa ikabubuti ng hotel. Para sa akin, kayong dalawang tanga. Ang Emperor Hall ay para sa inyo. Mga walang kwentang tao. Sayang lang. Dito, sila. Palabasin ninyo. Opo, Sandali. Ate Jingyi, ito. Tiyak may hindi pagkakaunawaan. Longyi, tulungan mo kaming magpaliwanag. Shenglong, kausapin mo si Jingyi. Huwag mo kaming palayasin. Jingyi, bigyan mo ako ng mukha. Si Cheng Weidong ang may kasalanan. Isang dukha tulad niya. Bakit mo pa siya pinapakita rito? Tang Shenglong. Magkano ba ang halaga ng mukha mo? Kung magsasalita ka pa ng masama tungkol kay Weidong, pagsisisihan mo. Jingyi, bakit mo ako sinaktan? Ikaw, hindi ba pumayag ka na ligawan kita? Sila na. May ganyan pala. Oh, Anong sabi mo? Kailan ba ako pumayag na makasama ka? Jingyi, ngayon ikaw ay chairman ng Ange Hotel. Ngayon ang kanyang kumpanya ay nakatanggap din ng tulong mula kay Mr. A. Kaya kung kayo dalawa ay magsama, iyon ay perpektong magkapareha, di ba? Oo nga, Oo nga, ang bagay-bagay ninyo. bagay na bagay kayo, Jingyi. Oo nga, Ate Jingyi. Hindi ba ito ay para sa Longge? Para sa libre nating gamitin ang Emperor Hall. Ang galing mo naman kay Longje. Jingyi, salamat. Ang iyong pagmamahal sa akin, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, hindi kita pababayaan. Huwag kang masyadong asumero. Magamit ang Shangdi Huangwan. Sa iyo, Tang Shenglong, walang kahit kaunting kinalaman. Ano? Jingyi, hinabol kita ng maraming taon. Sinusubukan mo lang ako, di ba? Oo, si Jingyi ay isang bilyonaryong may-ari. Bakit siya madaling pumayag? Mahaba, ikaw, bilis. Kasama si Jingyi uminom ng cross-arm wine.
Baka kung masaya si Jingyi, papayag na siyang maging kayo. Wa. Cross-arm wine. Uminom tayo. Cross-arm wine. Uminom ka. Cross-arm wine. Uminom. Jingji. Inom mo ito. Ikaw na ang sa akin. Tang Shenglong. Ikaw, akala mo makakasama mo ako. Parang palaka na naghahangad ng sisne. Sadyang walang saysay. Makinig kayong lahat sa akin. Ang lalaking makakapagpabago sa akin, Lin Jingyi, na puso ko'y nahulog, ay narito ngayon. Siya ay Sino? Cheng Weidong. Siya. Ano? Anong nangyayari? Lin Jingyi. Ang gusto niya ay hindi si Longge, kundi si Cheng Weidong. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin si Cheng Weidong. Talaga si Mr. A? Jingyi. Hindi ito angkop. Anong hindi angkop? Iniwasan mo ako ng maraming taon. Gusto mo pa bang magtago? Tang Shenglong, ngayon dapat mong malaman ang iyong tunay na pagkatao. Lin Jingyi, matagal kitang niligawan at nagustuhan mo pa itong hampas lupa? Nabulag ka ba? Ako, Lin Jingyi, tumitingin sa tao. Laging batay sa pagkatao, hindi sa yaman. Kahit bilyonaryo ka. Sa paningin ko, wala kang kahati kay Cheng Weidong. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Cheng Weidong ay isang ganap na manloloko. Kung sasama ka sa kanya, babalikan ka ng karma. Oo, Jingyi, isipin mo. Paano naman si Cheng Weidong magkakaroon ng selyo ni Mr. I? Ang selyong iyon mukhang peke. Tang Shenglong? Hindi nila kilala ang selyo ni Mr. A. Hindi mo ba ito kilala? Ano? Ito nga ang selyo ni Mr. A. Cheng Weidong. Sino ka ba talaga? Weidong. Ibig sabihin, ang maalamat na, Mr. A, ikaw pala. Tama. Sinabi ko na sa kanila noon pa. Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Tang Shenglong. Ngayon, ikaw naman ay nagulo ng matagal. Oras na para tapusin ito. Ngayon, ikaw din, matagal ka nang nagkakagulo. Dapat na itong tapusin. Chairman, Assistant Chin. Ang financial support sa grupo ng Shenglong. I-block sa buong industriya. nako, Tang Shenglong. Anong ginagawa mo? Tumutulong ako sa iyo para matuklasan mo ang daya ng manloloko na ito. Ay, hindi. Siguradong sa reunion yan. May problema doon. Sir Cheng, Assistant Chin, nasama ko na sina Shu Yue at Shu Yao. Bakit hindi sinasagot ang tawag ni Daddy? Sir Chen, nasa reunion si Chairman. Baka may problema. Anong sinabi mo? Shu Yao, Shu Yue dumiretso sa reunion agad. Kung may mang-aapi kay Daddy, hindi namin siya patatawarin. May selyo na ni Mr. A. Ano pa bang gusto mo? Meron dito selyo ni Mr. A. Ang selyong ito, ninakaw ni Cheng Weidong iyan. Anong sinabi mo? May ebidensya ka ba? Siyempre meron akong ebidensya. Mga kaibigan, alam ng lahat, si Mr. A ang investor ko. Ang kontratang pinirmahan ni Mr. A, nakita ko na iyon. Tingnan ninyo. Talagang magkaiba. Totoong magkaiba. Si Mr. A ay nagpalit na ng bagong selyo. Ano sa tingin ninyo ang dahilan? Alam ko na tiyak na si Mr. A ninakaw ang dating selyo. Tama. At ang nagnakaw ng selyo ay si Cheng Weidong. Ang kapal ng mukha mo, Cheng Weidong. Ipaaresto siya. Natakot ako. Hindi ko inakala na magiging ganito siya. Katawa-tawa, Tang Shenglong.
Ang galing mo namang mag-imagine. Ang tanga ko para investin ka iyon ay pagkakamali ko noong una. Wala ka ng satsat. Kung kaya mo, ipakita mo ngayon ang pinakabagong selyo ni Mr. A. Hindi mo maipakita. Ikaw ang magnanakaw. See? Nasa aking mga anak na babae iyan. Papunta na sila rito. Pagdating nila, makukumbinsi kayo. Cheng Weidong, ang kapal ng mukha mo tawagin ang mga anak mo. Akala mo ba ang reunion natin parang palengke? Pwede kahit sino. Cheng Weidong, grabe ka naman. Yung tatlong walang kwenta mong anak. Pwede bang pumunta sa reunion? Kung walang kwenta ba ang mga anak ko, pagdating nila, malalaman ninyo. Kung walang kwenta ba ang anak mo, hindi kami interesado. Ang alam ko lang, ikaw ay sinungaling. At palalabasin ka na ngayon. Class President, Benley. Galaw! Umalis ka na. Tang Shenglong, nandito ako ngayon. Hindi mo magagalaw si Cheng Weidong. Lin Jinggi. Ninakaw niya ang selyo ni Ginoong A. Hindi siya pakakawalan ni Ginoong A. Hanggang kailan ka magiging tanga? Sino ba si Cheng Weidong? Alam na alam ko. Kung magsasalita ka pa ng isang salita tungkol sa kanya, siguradong hindi mo makikita ang araw bukas. Lin Jingji, huwag mong subukan ang pasensya ko. Akala mo, hindi kita magagalaw? Lumayo ka. Lumayo. Lumayo ka nga. Tigil. Tang Shenglong, tama na ba ang kalokohan mo? Matanda ka na. Hindi mo ba naisip na napakabata mo pa? Ako ang nagiging bata? Cheng Weidong, huwag mong isiping may nakasuporta sa'yo si Lin Jingyi. Pwede ka nang gawin ang gusto mo. Ang kapangyarihan sa likod ko ay hindi mo kayang harapin. Oo nga. Cheng Weidong, huwag kang magpanggap na malakas. Ang mga anak ni Amo Long ay lahat hindi basta-basta. Kahit si Lin Jingyi ang nandito, walang silbi. Sige. Kung ganoon, tawagin mo silang lahat. Titingnan ko kung ano ba talaga ang kapangyarihan na sumusuporta sa inyo. Susuportahan ko kayo. Si Jingsing namin, si Jingming at si Jingpeng nasa tabi lang. Tatawagan ko na sila. Maghintay ka. Kuya Chang, itong batang babae, kumusta ang pag-aayos? Ayos naman. Dapat po kayong kumain at magsaya. Kaming tatlong lalaki, lahat po kami ay umaasa sa inyo. Walang problema. Tara, Cheers! Kuya Chang. Sandali. Kumusta, tatay? Anak, May isang bastos na nagtitinda ng peach. Inaasar niya ako. Patuloy niya akong inaasar. halika rito agad. Ano? Pupunta kami agad. Mauna muna kami. Jingming, Jingpeng. Nasa class reunion si tatay. May problema. Dali, iligtas siya. Sinong bastos na nangaapi sa ating tatay? Mukhang sawa na siya sa buhay. Ngayon, papasok siya pero hindi na siya makakalabas. Tara, inom. Cheng Weidong, darating na ang anak ko. Kung hindi kita mapapatay ngayon, kukunin ko ang apelyido mo. Cheng Weidong, ang tatlong anak na lalaki ni Kuya Long ay pawang Taganan Province, mga taong may mataas na katayuan. Sabi ng kasabihan, ang anak ay pananggalang sa pagtanda. Tingnan mo ang kay Kuya Long, tatlong magagaling na anak na lalaki. Hindi ka ba nagsisisi? Siyempre nagsisisi siya. Yung tatlong anak nilang babae, wala namang magandang kinabukasan. Pagdating ng tatlong anak ni Shenglong, si Cheng Weidong, ay tuluyan ng matatalo. Tang Shenglong, akala mo ba, sa pamamagitan ng ilan mong anak na lalaki, mapabagsak mo ako? Masyado kang nagiging musmos. Inosente. Ang aming anak na si Jingxing ay tagapamahala ng Tiangong Group. Jingming ay akademiko sa Changchong Research Institute. Akademiko ay isang kontratang artista ng Kanhua Entertainment. Lahat sila ay mga kumpanyang nasa Fortune 500. Anong panlalaban mo sa akin? Kahit si Cheng Weidong, ang tatlong anak ni Kuya Long ay hindi basta-basta. Kahit si Lin Jingyi, wala ring magagawa. Weidong, ang tatlong anak ni Tang Shenglong ay hindi basta-basta. Baka dapat kang umiwas muna. Nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Jingji,
Dahil tapat ka sa akin, wala na akong itatago sa iyo. Ako si Mr. A. Sa kanila lang naiilan? Hindi nila ako kayang talunin. Ngayong nasa bingit ka na, nagmamatigas ka pa rin? Kapag dumating ang 3 anak ko. Ano ang magagawa nila? Tang Shenglong, ayoko nang maghintay pa. Secretary Guan narito. Palayasin si Tang Shenglong. Ayoko nang makita siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan. Bitawan mo. Sino ang nangaapi sa tatay ko? Sinong maglakas loob na manakit sa tatay ko? Bitawan mo. Itong 3 anak na lalaki, mukhang hindi mabait. Hindi mukhang mabuting tao. Dumating na kayo sa wakas. Si Lin Jingyi, alang-alang kay Cheng Weidong papalayasin ang tatay mo sa buong buhay ng tatay mo. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Tay, huwag kang mag-alala. Hindi ba isa lang ang Ange Hotel? Ang market cap ng Tiangong Group ay hindi naman mas mababa sa kanila. Tama, ang lakas ng Sangchong Research Institute ay hindi naman mas mababa sa Ange Hotel nila. Bakit hindi natin hayaan ngayong araw na malugi ng tuluyan ng Ange Hotel? Ano sa tingin mo? Sige. Ngayon, kaming 3 ay magtutulungan. Matatakot pa ba kami sa kanya? Isang Lin Jingyi. Sa wakas ay nagpakita na kayo. Sa inyo lang. Gusto nyo ring ipailalim ang Ange Hotel sa ilalim ng inyong paa? Imposible. Lin Jingyi, huwag mong isipin na dahil gusto ka ng tatay ko, ay mas mataas ka na sa amin. Isang tawag lang namin, 3 grupo ang magsasama para sirain ang stocks ng Ange Hotel ninyo. Kaya mo bang tiisin? Tama. Ang Ange Hotel ninyo malapit nang bumagsak. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magyayabang. Kung gusto mong iligtas ang Ange Hotel, kailangan mong pakasalan ang tatay ko. Tapusin na ang kanyang matagal ng nais. Magandang ideya iyan, Jingyi. Ang tulad ni Cheng Weidong na walang kwenta, ano ang gagawin mo sa kanya? Mas mabuti pang sumama ka na sa akin ng maaga. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay, masisiguro kong wala kang kakulangan. Bakit ginagawa pa itong pilitan? Tang Shenglong, huwag ka nang mangarap. Sa buong buhay ko, si Cheng Weidong na ang napili ko. Hindi ako sasama sa iyo. Ang cute mo talaga. Ako ngayon ay matagumpay at sikat na. Sa anong aspeto ako mas mababa sa walang kwentang ito? Kung hindi ka sasama sa akin ngayong araw, papatayin kita. Tang Shenglong, linisin mo ang iyong bibig. Umalis ka na. Weidong, ayos ka lang ba? Jingyi, ayos lang ako. Tang Shenglong, pinagtiyagaan na kita. Pero ikaw naman ay patuloy na humahamon sa aking limitasyon. Kung ngayong araw hindi kita lubusang aalisin, ako si Cheng Weidong ay hindi karapat-dapat maging tao. Ikaw, munting cute, at nagyayabang ka pa dito? Sinasabi ko sa iyo, ang hotel ni Lin Jingyi ay malapit ng mawasak. Walang makakaprotekta sa iyo. Mga tao, Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Tang Shenglong, anong gusto mong gawin? ano? Jingyi, pinapayuhan kita na inumin na lang ang tasang ito. Kung hindi, hindi ko masisiguro na mabubuhay siya hanggang bukas. Ikaw, walang hiya kang hayop. Sige, bugbugin ninyo. Tang Shenglong, anong ginagawa mo? Tumigil ka. Tumigil ka na. Tumigil. Tang Shenglong, pahintuin mo sila. Tang Shenglong, bilisan mo pahintuin sila. Naaawa ka na agad? Kung gusto mo silang tumigil, posible naman. Depende iyan sa desisyon mo. Kung iinumin ko ba ang tasang ito, ay pakakawalan mo na siya. Jingyi, Depende iyan sa mood ko. Pero ang alam ko lang, kung hindi mo ito iinumin, tiyak na hindi siya mabubuhay hanggang bukas. Inumin ko. C. Kunin ang alak. Tigilan mo.
Ma'am Lin. Pasensya na, late kami. Ang galing ng anak na ito. Shulin, Shuyue, Shuyao, dumating na kayo. Si Tang Shenglong hayop, pinilit niya si Ma'am Lin ninyo, uminom ng wine ng magkabit ang braso. Hayop talaga siya. Tay, huwag kang mag-alala. Ang mga umaway sa'yo at kay Ma'am Lin ngayon, wala kaming patatawarin ni isa man. Kayo lang tatlong pabigat? At mangahas kayong ipagtanggol si Cheng Weidong? Nanlalakas ang loob ninyo. Kayo pala ang tatlo. Mga anak ng matandang walang kwenta. Mukha naman kayong okay, kung marunong kayong makisama, samahan ninyo ako sa katabi para alagaan ang mga bisita. Uminom tayo ng ilang baso, ano? Walang modo. Kung gagamitin mo pang muli ang marumi mong kamay sa mukha ko, puputulin ko ang kamay mo at ipapakain sa aso. Ikaw, ang cute mo. Ako ang magsasabi sa'yo na uminom kasama ang bisita. Iyan ay pribilehiyo mo. Ayaw sa mabuti, gusto sa masama. At itong matandang walang kwenta. Walang sino man ang makakawala. Tama. Sinasabi ko sa inyo, ang aming Jingsing ay manager ng grupo ng Tiangong. Ang sumalungat sa Tiangong Group. Alam ba ninyo ang kahihinatnan? Ang mga sumalungat sa Tiangong Group ngayon. Agad dismiss si Tang Jingsing. Lahat ng posisyon sa Tiangong Group. Palayasin siya. Palayasin siya. Ano ang sinabi mo? Gusto mong paalisin ako ng Tiangong Group? Nag-aarte ka pa? Akala mo ang Tiangong Group ay pag-aari mo? Natural, makakatanggap ka ng tawag. Hindi pa gabi, nagsisimula ka ng magsalita ng tulog. Ako ay mula sa Tiangong Group, tagapamahala ng departamento. Ang Tiangong Group ay tiyak na hindi. Tang Jingsing, Limitahan kita ng isang araw. mag-empake ka at umalis. Ang Tiangong Group ay magsasagawa sa iyo ng Isang pagbabawal sa buong industriya. Kalihim Zhou. Kanino ba talaga itong utos? Ang presidente ng Tiangong Group, si Cheng Shulin. Ano? Ikaw? Ikaw pala ang Tiangong Group presidente. Ano? Panganay na anak na babae ni Cheng Weidong. Talaga bang presidente ng Tiangong Group? dahil alam na ninyo ngayon ang aking pagkatao. Habang hindi pa masyadong sama ang aking kalooban, umalis na kayo. Oo. Aalis na kami ngayon. Aalis na. Tay. Hindi naman basta Tiangong Group lang yan. Ano naman ang dakila dyan? At mayroon din tayong Kanhua Entertainment at Kangchong Research Institute. Oo nga, ang Changchong Research Institute at Kanhua Entertainment na magtutulungan. Kahit gaano kayaman ang Tiangong Group, hindi nila kakayanin. Ang Kangchong Research Institute at Kanhua Entertainment na magtutulungan. Hindi ko inaasahan na ngayon kayo ay talagang sumasalungat sa akin. Hindi ko akalain kayo ngayon ay talagang naghahanap kayo ng gulo. Anong sabi mo? Kami ay naghahanap ng gulo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang miyembro ng Changchong Research Institute, intern na akademiko, pinapahalagahan ako ng mga boss. Sa tingin ko, dapat kang maging masunurin. Sumama ka sa akin at uminom tayo. Isang mababang intern na akademiko at may lakas ng loob kang maging mayabang sa harapan ko. Mukhang ang mga empleyado ng Kangchong Research Institute ay talagang nawawalan ng galang. Walang galang? Naglalakas loob kang siraan ang aming Changchong Research Institute. Maniniwala ka bang sa isang tawag ko, mawawala ka sa lalawigan ng NAN? Ikaw? Papawalan mo ako sa lalawigan ng NAN? Matagal na, ito ang unang pagkakataon ko na makarinig ng napakatangang salita. Maliit na walang kwenta. Anong pinagmamalaki mo? Jingming, hindi ba kayo dapat sasalakayin ang stocks ng Angel Hotel? Ano na ang progress? Sobrang gusto ko na makita si Lin Jingyi na mabangkarote. Panatag po kayo. Sa kakayahan ng aming Qingliang Research Institute, nakikita naman ng lahat. Ngayon, tatawag na ako sa amo ko.
Magandang araw po, Ginoo. Pwede po bang magtanong? Ang plano natin na ambusuhin ang hotel, malapit na bang magtagumpay? Tang Jingming. Ibibigay ko na sa iyo ang numero ng Dean. Itong usapin, ikaw na ang direktang makipag-usap sa Dean. Sige po. Pa. Tingnan mo. Ito na ang numero ng Dean namin. Ngayon, pwede na akong direktang makipag-usap sa Dean. Jingming, ito ang Dean nyo na nagpapahalaga sa iyo. Bilis, bilis, bilis. Tawagan mo agad ang Dean. Tang Jingming. Ano ang kailangan mo sa akin? Ano? Paano nangyari iyan? Ikaw ay mula sa Kangshong Research Institute, Dean. Bakit? Nagulat ka ba? Dean, wala akong kinalaman dito. Pakiusap, maging maluwag kayo, huwag mo na akong pagtuunan ng pansin. Maging maluwag? Huli na, Tang Jingming. Sa pangalan ng Changchong Research Institute, naging mayabang ka sa labas. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para apihin ang iba. Simula ngayon, Changkyong Research Institute, wala ng lugar para sa iyo. Ito? Ang dalawang walang kwentang anak na babae ni Cheng Weidong. Bakit ang gagaling nila? Tang Shenglong. Huli na ang lahat para magsisi ka. Ngayon, ginawa mong gulo ang reunion. Ginawa mong ganito. Galit na galit ako. Cheng Weidong, kasalanan ko lahat. Ga. Ako ang may sala. Ang nangyari ngayon, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Patawarin mo ako po. Hindi na kailangan humingi ng tawad. Tatay, huwag kang magpalinlang sa kanila. At mayroon pa kaming Kanhua Entertainment. Oo nga, Jingpeng. Bakit ko to nakalimutan? Ang ating Jingpeng, pero ang Kanhua Entertainment, ang pinakasikat na artista. Artista. Ako, sa Kanhua Entertainment, bakit hindi ko pa nakita yung bagay na yan? Anong tingin mo sa sarili mo? Karapat-dapat bang malaman ang pangalan ko? Ikinakaya mong magpanggap na taga Shenhua Entertainment. Ngayon, baliin ang iyong paa. Tang Jingpeng, bumalik ka agad para i-terminate ang kontrata sa grupo. I-terminate. Terminate ang kontrata. Bakit? Dahil ang iyong na-offend ay ang presidente ng Kanhua Entertainment Group, Cheng Shuyao. Unquote. Ano? Dahil ang iyong kinaaway ay ang presidente ng Kanhua Entertainment Group, Cheng Shuyao, ano? Ito. Ikaw? Ikaw ay taga Kanhua Entertainment presidente. Oh, Bakit hindi pa kita nakita dati? anong tingin mo sa sarili mo? Hindi mo ba alam? Ngayon, inapi mo si Tita Lin at ang tatay ko. Ang iyong karera ay matatapos na dito. Ito? Tapos na. Bakit? Lahat ay tapos na. Tang Shenglong. Ito ba ang iyong ipinagmamalaki? 3 anak na lalaki. Hindi ko inaasahan na ganito sila kahina ang inyong pananagutan. Mamaya na nating harapin. Tita Lin? Paumanhin po sa pagkagulat ninyo ngayon? Huwag po kayong mag-alala. Ang 3 grupo nila ay nagsanib puwersa upang atakihin ang inyong stock. Sa aming daan papunta rito ay pinahinto na namin. Shulin Shuyue Shuyao. Lumaki na kayong lahat. Kaya nyo nang tumayo sa inyong sarili. Tita, Salamat sa inyo. huwag po kayong magpasalamat, Tita Lin. Siyangga pala, ito ay nasa inyong hotel po. Tungkol naman kay Tang Shenglong. At ang iba pa, paano ba dapat silang pakitunguhan? Kayo po ang bahala.
Tang Shenglong. Inistorbo mo ako ng maraming taon. Pinalampas ko na lang dahil sa hiya. Pero ngayon, nagawa mong. Para kang hayop. Guan Miso. Opo, Si Tang Shenglong at ang tatlo niyang anak na walang kwenta palayasin ninyo sila. opo. Jingyi ngayon, ako ay alam ko na sobra na ako at di ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige, ngayon, pinalayas mo kami. Sa susunod, ang pamilyang Tang, paano na kami haharap sa iba? Weidong, magsalita ka para sa akin. Bitawan. Tang Shenglong, ngayon ka lang natakot? Huli na tinitiis kita ng ilang beses. Pero ikaw ay patuloy na hinahamon ang aking pasensya. Guan Mishu sundin ang utos. Teka, ang ingay naman. Ang dami ninyo. Manager Tsang, Buti nandito kayo. iligtas ninyo ang aming pamilya. Oo, Manager Tsang. Ngayon, ang aming pamilya, ang tanging maaasahan ay kayo. Tulungan ninyo kami. Huwag mag-alala. Yung bagay, alam ko na po. Hindi naman si Cheng Weidong lang. Huwag kayong mag-alala. Ang usapin ninyo ngayon, ako na ang bahala. Jingxing. Ito si... Tatay, ito ang manager ng Xinghe Grupo. Chang Lei. Alam niyo ang Xinghe Group, di ba? Iyon ang nangungunang kumpanya sa bansa. Pangunahing kumpanya. Chang Lei. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Baka naman, siya rin ba ay mula sa aming paaralan? Tama, tatay. Managers ang kayo ay nag-aral sa iisang high school, pero mas mababa ng 2 taon sa inyo. Kung pag-uusapan, siya ay iyong junior. Chang, ikaw pala ang, sa ating paaralan, mga sumunod na taon, ang naging magaling na estudyante. Pasensya na at hindi ko kayo sinalubong. Kuya Tang, wala yon. Paano ko narinig na? Dito, may nagbibigay sa inyo ng problema? Sino iyon? May nag-aabala sa inyo? Sino? Siya yan. Chang, si Cheng Weidong na matandang iyon. At paulit-ulit niyang sinasabi na siya raw si Mr. A. Paano kung kumalat ito? Di ba nakakasira iyon sa eskwelahan natin? Chang Lei. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi nila ako kilala. Ikaw, hindi mo ba ako kilala? Paano naman? Ang sikat na walang kwenta sa eskwelahan noon. Cheng Weidong. Ano? Sinasabi mo pa na ikaw si Mr. A? Ilang dekada na tayong hindi nagkita. Lalo kang sumasama. Umalis ka na agad dito. Hindi na kita sisingilin. Pero kung matigas ang ulo mo at gusto mong maging sandalan ni Tang Shenglong, ngayon, kasama kita sa aking haharapin. Utang ina mo, lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan? Akala mo talaga ikaw si Mr. A? Marami na akong beses na sinabi, ako si Mr. A. Chang Lei. Bibigyan kita ng 1 minuto. Umalis ka na agad dito. Mag-ingat ka. Baka hindi kita pakitunguhan ng maayos. Nagpanggap ka pa rin, utang ina. Hindi ako pakitunguhan ng maayos. Nagpapanggap kang Mr. A dito. Pinapahiya mo ang mukha ng lahat ng estudyante at guro noong panahon na iyon kung hindi kita disiplinahin. Saan ko ilalagay ang aking mukha? Lakas ng loob. Ang tatay ko si Mr. A. Kung ayaw kayong maniwala, tingnan ninyo. Ano ito? Ito ang pinakabagong selyo ni Mr. A. Ikaw talaga si Mr. A? Ito ang pinakabagong selyo ni GA. Ikaw talaga si GA. Imposible. Paano siya magiging si GA? Ang tawag ng chairman, bakit hindi pa rin tumatawag hanggang ngayon? Sana walang nangyari sa kanya. Katulong Chin, ang sangay natin. Ay, nasa malapit sa Anchotel. Tingnan mo. Tama. Ang tagapamahala ng sangay ay Chang Lei.
Tatawagan ko na siya ngayon. Uy, Changlei. Katulong Chin. Pumunta ka agad sa Ange Hotel. Tulungan ang chairman ayusin ang mga bagay doon. Agad-agad. Huwag kang mag-alala, Katulong Chin. Sisiguraduhin kong matatapos ang misyon. Basta maayos ang mga bagay dito, makakakuha ako ng pabor ng chairman. Napakagaling. Kahit si Cheng Weidong ay si G. Ano naman? Cheng Weidong. Kahit na ikaw si Mr. A. Ano naman? Lumuhod ka. Agad kang lumuhod sa akin. Hindi. Chang. Bakit mo naglakas loob na saktan si Mr. A? Mr. Chin. Basta ngayon tulungan ang chairman ayusin ang mga bagay dito. Ililipat niya ako sa headquarters. Paborito ng chairman. Naiintindihan ko. Baka, si Cheng Weidong at ang inyong chairman may alitan? Tama. Basta ngayon para sa chairman maayos siya. Ipinapangako ko. Ang buong pamilya ninyo, kasama ko, magtatagumpay. Mabuti ito. Weidong. Xingha Group hindi natin kayang labanan. Ikaw muna, dalhin mo sina Shulin. Ang natitirang bagay ako ang bahala. Jinggi, huwag kang matakot. Mr. Chin ay malapit nang bumalik, susunduin ako. Si Changlei at si Tang Shenglong, Mr. Chin tiyak na hindi siya palalampasin. Nagpapanggap ka pa. Susunduin ka ni Mr. Chin. Sino ka ba sa tingin mo? Tinanong mo kung sino ako. Sasabihin ko sa iyo. Ikaw, isang maliit na tagapamahala ng sangay, nakita mo ang chairman ng Xinghe Group. At naglakas loob na walang galang, may respeto ka ba? Chairman. Dumating na ang chairman. Saan? Hindi ko nakita. Nasa malayo? Nasa harapan? Anong sinabi mo? Ikaw, bastos. Naglakas loob na magpanggap chairman ng ating Xinghe Group. Naghahanap ka ng gulo. Makinig kayong lahat sa akin. Lahat ng mga nang-api sa chairman. Walang dapat takasan. Opo. At may lakas ka pang magpanggap ng aming kumpanyang Starcore. Chairman, anong hinahanap mo? Assistant Jin, ang oras na napagkasunduan. Malapit nang dumating. Ang mga tao ni Zhao San, sino ba talaga? Weidong. Ito ang relo na. Ibinigay ko sa iyo noon. Suot mo pa rin pala ito. Jinggi, ang nararamdaman mo para sa akin, paano ko hindi malalaman? Noon lang. Kailangan kong alagaan sila. Jinggi, sa mga taong ito, pinaghirapan mo ito. Gaano man katagal. Sulit. Ngunit, ikaw, talaga bang? Tama. Yinggi, ako nga, ang chairman ng Starcore Group. Hanggat nandito ako, Changlei at Tang Shenglong, hindi sila magkakagulo. Akin na yan. Changlei, anong ginagawa mo? Nagpapanggap ka pa. Naadik ka na sa pagpapanggap, di ba? Sa harap ng maraming tao, magpanggap na ikaw ang chairman ng Starcore Group. Anong gusto mo? Kung maglakas loob kang ihulog yan ngayon, ipinapangako ko sa'yo, hindi kita hahayaang sa Starcore Group manatili ng isa pang araw. Talaga? Putang ina. Ako ngayon, hindi lang babasagin ang relo mo. Alam ko.
Ang kahihinatnan ng paghamon sa Star Core Group. Sa ulo niya, hampasin ng malakas. Hindi. Yung. Chang, pare, ito. Sa huli, siya rin ay isa sa ating mga investor. Natatakot ako. Utang ina, utak baboy ka. Ngayon, kung maayos natin siya. Sa susunod, ang iyong investor ay magiging chairman natin. Hawakan mo. Cheng Weidong. Ang mga ito ay lahat ng iyong sariling gawa. Pumunta ka sa ilalim at harapin si Yan Wang. Huwag mo akong sisihin. Tigil. Buwisit sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Assistant Sin, ikaw, bakit ka nandito? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa? Assistant Ken, bakit ka nagagalit ng ganyan? Isang sirang relo. Sinasabi mong sirang relo ito. Sa tingin ko, ikaw, ang tagapamahala ng sangay. Ayaw mo na yata maging. Bakit ka nananakit? Assistant Chin, ito ba ay? Assistant Chin, tinamaan mo si tagapamahala Chang. Para saan? Ito. Talaga namang galing. Sa kamay ng walang kwentang si Cheng Weidong hinugot. Walang kwenta. Ilang ulo ba ang meron ka? At nasasabi mong walang kwenta siya. Ay okay lang po ba kayo? Assistant Kin, ikaw, ano bang ginagawa mo? Wala naman kaming maling sinabi, di ba? Tama nga. Oo nga, Assistant Kin. Si Cheng Weidong ay walang kwenta. Kanina pa, sabi na siya raw ang chairman ng grupo natin. Para sa akin, turuan mo. Gusto mong maging pangatlo. Huwag mo akong isali, putang ina. Hindi. Assistant Chin, naiintindihan ko na. Siguradong naiinis ka sa akin. Nahuli na ang pagtuturo mo sa kanya. Ang mga alipores ni Cheng Weidong. Sipain mo. Hindi. Assistant Chin, ikaw. Bakit? Bakit bilang manager ng sangay, hindi pumupunta sa pagsasanay ng head office? Ngayon kahit ang chairman nakatayo sa harap mo, hindi mo na makilala. Ay, nananakit na naman. Ilang sampal na ba yan? Chairman. Nasaan? Ay, sinapak na naman. Ang sakit sa nakikita ko. Kayo ngayon ay paulit-ulit sinasabi ang walang kwenta, ay ang chairman ng Singhi Group, si Cheng Weidong. Ano? Siya ang chairman? Cheng Weidong. Siya nga ang chairman ng Shinga Group. Chairman, paano ayusin ang mga taong ito? Mangyaring mag-utos. Assistant Kin, agad na dalhin si Chang Lei. Sa Somalia branch, kung walang abiso mula sa head office, huwag basta umalis sa pwesto. Somalia? Chairman. Ang ating Singhe Group sa Somalia ay walang branch. Ngayon ay mayroon na. Chairman, ang Somalia ay maraming pirata. Kung pumunta ako, mapapahamak ako. Depende yan sa iyong kapalaran. Tulad mo na isang taong umaasa sa kapangyarihan ng iba, 300 beses ay hindi labis. May tao, dalhin siya. Chairman, mali ako. Chairman, hindi na ako maglalakas loob. Chairman. Chairman, mali ako, Chairman. Patawarin mo ako. Chairman, maraming pirata sa Somalia. Chairman. Weidong, hindi ako tao. Hayop ako. Isaalang-alang mo na magkaklase tayo. Hindi. Sa pagiging magkatabi natin, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ano ang gagawin? Kung alam ko lang, bakit pa nagsimula? Tang Shenglong, ang dapat humingi ng tawad ngayon ay hindi ako. Yinggi. Nag-imposible ako. Ako'y naghahangad ng sobrang taas. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tulungan mo akong magmakaawa kay Weidong. Pwede ba? Yuyuko ako sa'yo. Lintang Lin Jinggi. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Akala mo hindi kita magagalaw? Lumayas ka. Bugbugin siya. Tigil mo yan. Sabihin mo sa kanila na tumigil. Kung gusto mong tumigil sila, pwede. Depende sa desisyon mo.
Tang Shenglong. Wala ka ng pagkakataon. Wei Dong. Ayaw ko nang makita siya. Assistant Chin. Tigil. Lahat ng investasyon kay Tang Shenglong. Ngayon ay pinunit niya ang aking kaligrapiya at painting na nagkakahalaga ng 100,000,000. Sa natitira mong buhay, unti-unti mong bayaran. Ako. Hanggang kailan ko babayaran? Ga. Mga anak, kailangan niyo akong tulungan, tatay. Ikaw mismo ang pumunit niyan. Wala kaming kinalaman dyan. Oo nga, para sa'yo. Nawalan pa kami ng trabaho. Bakit mo pa ako hinahanap? Kahit kayo hindi ako tinutulungan. Kasalanan ko ito. Talagang kasalanan ko. Nakakapanghinayang talaga. Wei Dong. Itong nangyari ngayon. Kasalanan naming lahat. Oo, Wei Dong. Dahil sa ating pagkakaibigan bilang mga dating kaklase, patawarin mo na kami. Pakiusap. Bitawan mo. Sabi nila, ang kaklase habang buhay ay parang kamag-anak sa 3 henerasyon. Magaling. Pero kayo ngayon ay binigyan ninyo ako ng isang magandang aral. Umalis kayong lahat. Umalis na kayong lahat. Umalis na tayo. Uwian na. Zenhua. Huwag kang umalis. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magsisikap akong humanap ng pinakamahusay na doktor para sa iyo. Assistant Kin, ipapasa ko sa iyo ang bagay na ito. Ayusin mo ito sa lalong madaling panahon. Opo. Salamat, Dongge. Salamat, Dongge. Jinggi. Jingji,